So, mga kapatid, naway sa pagkakataong ito, sa gagawin natin pag-aaral ng kanyang mga salita, sa hapong ito, ay tunay na mapagpala tayo ng Panginoon. Maganda po itong topic natin ay magbibigay talaga ng inspirasyon sa atin ito, sa ating paglilingkod habang tayo nabubuhay dito. Ang pamagat po ng ating lesson ay hiwaga at tagumpay. May tagumpay, di ba mga kapatid? Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia at New King James Version. At ito na po ang ating lesson number 33. Sa ginagawa nating serye ng pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Natatandaan yung lesson nung nakaraan mga kapatid, lesson 33 tayo. At ang verses po natin ngayon ay 15:50 hanggang 58. Ito yung mga huling talata ng kapitulong ito. Ito talaga pagkatapos ng kapitulong ito, isang chapter na lang. Tapos na tayo sa unang Korinto. Kululobin ng Panginoon mga kapatid, next Sunday ay chapter 16 na tayo. At hindi ko pa alam kung kung ilan lesson na magagawa natin sa chapter 16. More or less, mga dalawa siguro yun. So, ang dami, no, mga kapatid, no? Dahil pinag-aaralan natin ito ng verse by verse, phrase by phrase, panirala by panirala. So, lesson number 33 na tayo, mga kapatid. 16 chapters lang naman itong unang Korinto. So, nung nakaraan, mga kapatid, natatandaan nyo yun, lesson number 32, may pamagat pa nga na mula sa alabok patungo sa kaluwalhatian. Doon tinalakay ni Apostol Pablo yung 35 hanggang 49. Yun yung diniscuss natin. At itong buong kapitulo ito, makita nyo hanggang ngayon, no, matatapos na yung kapitulo sa araw na ito. Puro pagkabuhay na muli. 58 verses. Isang buong kapitulo, napakahabang kapitulo nito. 58 verses, bihira yung ganun. Kung di ako nagkakamali at least sa Bagong Tipan. Ito na pinakamahabang aklat sa Bagong Tipan. Pero nakita nyo mga kapatid, o pinakamahabang kapitulo pala itong chapter 15. Isipin nyo, 58 na talata, puro pagkabuhay na magulilaw. Pag hindi ka pa naniwala niyan, ewan ko na lang. Sapagkat mga kapatid, yung pagkabuhay na maguli, talagang yan ang inspirasyon natin. Kaya tayo nananampalataya kay Kristo, kaya tayo naglilingkod dahil alam natin na darating ang panahon, kahit mamatay tayo, babangon lahat ang kay Kristo. At dito may ilang detalye pa mga kapatid. So, noong nakaraan, natutunan natin na may katawang panlupa, di ba? Makalupang katawan, kung tawagin, may katawang makalangit. At nabanggit noong nakaraan, yung unang Adan at yung huling Adan. Yung unang Adan, mga kapatid, mula sa alabok, pero yung huling Adan, si Kristo, dadalhin tayo sa kaluwalhatian. Siya yung taong galing sa langit. So, nakita niyo mga kapatid at masasama tayo dyan. Basta manatili tayo sa pananampalataya. Pero hindi doon natatapos. Ngayon naman mga kapatid, ito yung masasabi natin na rurok, yung climax o yung sukdulan ng aral tungkol sa muling pagkabuhay. Dito na magko-conclude si Pablo. Kung yung verse 35 hanggang 49 ay nagpakita kung anong uri ng katawan ang ibibigay sa atin, maluwal nating katawan nga. Ngayon naman, sa verse 50 hanggang sa matapos tayo, 58, ilang talata na, 8 talata. Magpapakita yan ng ilang mga detalye pa kung kailan, hindi yung saktong pecha, pero kung kailan yung mga pangyayari niya magaganap, paano ba mangyayari at ano ang bunga nito sa ating pamumuhay? Ano ang dapat na maging epekto nito sa buhay natin ng mga mananampalataya. Matapos natin malaman ang napakaraming detalye sa pagkabuhay ng maguli, dapat may epekto ito sa buhay natin mga kapatid. Kung paniniwalaan kasi natin ng isang bagay, katulad nito, dapat kikilos tayo ayon sa ating paniniwala. So, ang ating aralin ay merong 6 na bahagi ito mga kapatid. Maiiksi lang to. 8 talata lang natin pa natin sa 6 na bahagi. Kasi punto-punto to mga kapatid mga iba't ibang mga points para organisado ang ating pag-aaral. Ayon sa pagkakasunod-sunod sa pagkakasulat ni Apostol Pablo. Hindi ko na mababasahin yan, mga kapatid. Iisa-isa naman natin yan. So, pasok tayo
Sa unang bahagi, ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Hindi pwede pumasok ang laman at dugo. Ano yan? Hindi po pwede pumasok sa kaharian ng langit yan. Ang tinutukoy dyan. Kasi sabi nga rito mga kapatid, verse 50, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pag sinabing hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi ka makakapunta ron. Di ba? Yung kasalukuyang katawan natin, laman at dugo yan. Merong kahinaan, may pagkasira, may sakit o sakit, di ba? Kakasakit tayo rito, tumatanda tayo, nangihina katawan natin. At ano pati, aabot tayo doon sa kamatayan. Kapag hindi pa dumating ang Panginoon sa Kristo, ng buhay tayo, talagang lahat tayo mamamatay, mga kapatid. So, may pagkasira, may sakit, may pagtanda, at hindi angkop. Lumalabas, hindi angkop, hindi bagay ito. Yung katawan natin sa kaharian ng Diyos. Kaya nasabi natin sa punto, ang katotohanan. Ito yung katotohanan. Hindi pwede pumasok ang laman at dugo sa kaharian ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng magmamana, mga kapatid. Tuloy pa natin, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. So, hindi maaaring dalhin. Yung nabubulok sa hindi nabubulok. Pupuntahan natin yung nasa langit nga. Bagamat alam naman natin yung detalye niyan, hindi naman literal na yung nasa langit kasi kasalukuyan yan. Alam natin magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa at tayo maninirahan doon sa bayang banal. Sa bagong lupa. Magkakaroon ng new heaven and new earth. Doon tayo sa new earth, syempre. Nandun yung bayang banal So, gano'n yun. Nililinaw ko lang, no? May nagtanong kasi, nasa langit daw, sabi. Pagka mamamayan natin, nasa langit, pupunta ba raw tayo sa langit? Yung nasa langit kasi hinanda ni Kristo ang lahat ng mga bagay. So magkikreate ulit sila ng ang ama at ang anak, magkikreate ng bagong earth. At doon tayo titira. Kasalukuyan, nasa langit yun. Yung bayang banal, di ba? Bababa galing sa langit. Saan landing? Sa new earth, yung bayang banal. Siningit ko lang yan. Wala sa lesson yan, mga kapatid. Naalala ko kasi, may nagtanong sa YouTube Noong ganun Sa langit ba tayo pupunta? Sa ngayon, sa point of view natin, nasa langit yan. Pero actually, magkakaroon ng new heaven and new earth. Lilipas lahat dito Gugunawin ng Diyos ang kasalukuyang daigdig pagdating ng panahon na yan. Pero sabi rito, balik tayo rito, yung pagkasira, hindi po pwede magmana na walang pagkasira. Yung katawan natin, may pagkasira. Alam mo ba, manahin natin yung kaharian ng Diyos, walang pagkasira yan. So yun, isang talata lang yan, yung isang punto na yan, yung katotohanan, hindi pwede pumasok ang laman at dugo. So papalitan yung katawan natin ng maluwalhati. Tingnan nyo. Ikalawang punto, ang hiwaga. Ito, may hiwaga rito. 2 talata to. Merong hiwaga, mystery, pag sinabing hiwaga. Ano yung hiwaga? Babaguhin tayo. O tayo babaguhin. Verse 51 hanggang 52. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Makinig daw tayo. Makinig kayo mga kapatid Meron sasabihin si Pablo, isang hiwaga. Ibig sabihin, may ipapahayag siyang hiwaga. Yung hiwaga mystery sa konteksto rito mga kapatid ay hindi yung isang bagay na hindi kayang unawain. Kundi hiwaga yan dahil yung isang katotohanan na dati nakatago. Pero ngayon ay ipinahayag na ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita ngayon. Hiwaga yan kasi noong araw, lalo sa Old Testament, hindi pa nare-reveal yan. Pero ngayon reveal na. Sa ating mga nag-aaral, pagkatapos natin mag-aaral to, yan yung hiwaga nung nakaraan na ni-reveal na ngayon ng Diyos. No? Ito, kukwento ni Pablo, ano ba yung hiwaga niyan? Ito, hiwaga, mga kapatid. At ang hiwagang ito, makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, dapat lang. Hindi tayo lahat ay mamamatay, di ba, mga kapatid? Hindi tayo lahat mamamatay. Bagamat lahat ng tao namamatay, di ba? Pero hindi tayong lahat mamamatay. May exemption. Ano yung exemption, mga kapatid? Ibig sabihin, may aabutang buhay tayo at sa atin Ang exemption niyan, dadaanan natin mamaya, yung nasa Thessalonica na pag dumating ang Panginoon sa Kristo, ay hindi pa na natin isama yung talata yan, kundi yung pagdating lang ng Panginoon. Pero pagdating ng Panginoon sa Kristo, yung mga dadatnan niyang buhay, hindi na makakatikim ng kamatayan. Kaya sabi niya,
Hindi tayong lahat ay mamamatay. Kailan yung merong hindi mamamatay? Yung aabutan ni Kristo buhay. Ngayon, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon sa Kristo, talaga mamamatay tayo. No? Pero sabi nito, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Babaguhin. Babaguhin yung mga namatay na kay Kristo, mabubuhay na maguli kasi yun eh. Babaguhin sila, kasabay natin. Kung tayo, halimbawa, kung ngayon darating si Kristo, buhay tayo, hindi na tayo makakatikim ng kamatayan. Pero mga kapatid, lahat tayo, sigurado mamamatay. Makakatikim tayo ng kamatayan. Sapagkat wala pa yung Panginoon sa Kristo, maliban na nga lang pag dumating si Kristo. So, gano'n, mga kapatid. Pero babaguhin yung katawa mo. No? Kasi kahit buhay ka, hindi ka pa inililibing. Sabi ko, hindi pa tayo namamatay. Buhay pa tayo, naaagnas na tayo. Naaagnas na tayo, nagbabago na ang kutis natin. Humihina ang katawan natin. Kakasakit tayo, mga parts ng katawan natin. Humihina yung kidney mo, baga mo, puso mo. Ganun talaga, mga kapatid. May kasiraan nga eh. Kaya kailangan baguhin yan. No? So, yun po mga kapatid. No? O sa susunod na talata, ano ba sabi? Kailan ba magaganap yan, mga kapatid? Paano ba itsura niyan? Paano ba tayo babaguhin? Alam nyo, ito yung kamangha-mangha eh. Pag inabutan natin to eh. Sumunod na talata. Sa isang saglit, alam niyo yung saglit mga kapatid? Yan in a moment. Yan isang hindi masusukat na ikli ng panahon. Isang sandali, parang ano yan yung mas mabilis pa sa isang segundo yan. Isang sandali halos na hindi mo na mahati yan. Di ba? Mahati natin oras by seconds. Ano sunod sa seconds? Yung mabilis tumakbo sa relo. Bira meron yung mga mababar, mga parang sports. Mga split seconds kung tawagin. Kalahating segundo. Di ba? Gano'n ba kabilis yung kalahating segundo, no? So, pinakikita nito yung pagbabago mangyayari, hindi dahan-dahan. Hindi yung may proseso pa. Ala ng proseso yan. Biglaan at agarang gawa ng Diyos yan, mga kapatid. Kumbaga sana, pow! Baka mabilis pa doon sa pow! Di ba? Pinakikita rito yung kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro. Sa isang iglap. Ginamit ni Pablo, no? Yung salitang sa isang saglit. Tingnan nyo mga kapatid, no? Nalukay natin yan. Pag sinabing in a moment, no? Alam nyo ba kung gaano kabilis yan? Sa original na pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yung salitang ginamit dito ay atomos. Atomos. Diyan nagmula yung salitang atom sa siyensya ng chemistry at saka physics. Apo ginagamit sa physics at saka chemistry. No? So, diyan galing salitang atom. Yan yung pinakamaliit na bahagi ng isang material. Di ba? Lahat may atom. Kaya lang, hindi mo na makita yan, mga kapatid. Ano na lang yan, siguro sa microscope. Hindi makita na naked eye yan. Yung bilis niyan. Pag oras ang pinag-uusapan. No? Sabi nito, dito nagmula yung, sabi, sa isang saglit, pagkakasulat niya sa wikang Grego, atomos. Nagmula yung atom niya, no? Pinakamaliit na bahagi ng material yan, inilagay niya sa oras, mga kapatid. Noong unang panahon, mga kapatid, pinaniniwalaan pag sinabing atom o atomos. Talagang never na mahati mo yan. Pero sa modern science, mga kapatid, may pangangatwiran dahil na-embed na yung mga instrumento. Pwede mo pa rin hatiin yan. Pero sobra ano na yun. Pag oras mo ginawa yan. Parang sobra liit na yan, mga kapatid. Mabilis pa nga sa isang segundo yan. Kumbaga sa oras, di ba? Isang segundo, mabilis, di ba? Mabilis pa sa isang segundo yan. Hindi ito yung parang paggaling ng sugat na dahan-dahan. Nabubulok tayo. Gagawing maluwalati yan. Matagal pa, ilang araw pa. Isang ano yan, kung tawagin sa English, instantaneous. Instant. Instant, parang instant noodle. Yung wala na paligoy-ligoy. Instant yan. Transformation, pagbabago. Wala kang mararamdamang paghihintay. Isang iglap lang yan. Yung katawang may pagkasira, mabibihisan. Na walang pagkasira. Sa isang saglit. Sa isang kisap mata. Tingnan niyo yung mata niyo pag kumikisap, hindi mo naman nahalata eh. Di ba?
Parang pinapakita dyan bago mo pa mamalayan na nagbago ang paligid mo, tapos na yung iba na. Hindi mo mahalata. Malalaman mo na, boom, na iba na yung posisyon mo, na iba na yung tsura mo. Ganito kadakila, mga kapatid. Kagrabe, di ba? Yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya kailangan ng oras para baguhin tayo. Kailangan lang niya yung kanyang salita sa huling pagtunog ng pakakak. No? Pakakak yung trumpeta, mga kapatid. Lumang Tagalog, pakakak. No? Isipin niyo, mga kapatid, no? Sabi diyan, di ba? Sa huling pagtunog ng trumpeta. No? Sapagkat tutunog ang trumpeta at sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay na nabubuhay na walang pagkasira. Ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo babaguhin. Ganon kabilis, mga kapatid. Sa huling pagtunog ng trumpeta. Yung trumpeta tumutukoy yan, mga kapatid, sa hudyat. Hudyat yan ng pagtatapos na kasalukuyang kaayusan ng mundo. At simula yan ang ganap na katuparan. Yung ganap, yung 100% na katuparan na lahat ng mga pangako ng Diyos. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, no? Sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Kaya mga kapatid, kung lahat tayo nakakaranas ng kapaguran sa buhay, maraming suliranin dumarating sa atin. Kahit na may edad ka na, kahit bata ka pa, may kanya-kanyang level ng suliranin. Minsan mga problema ay talagang nagbibigay ng kalungkutan at bigat ng damdamin, di ba? Ng isipan, kaguluhan ng isipan. Kaya mga kapatid, kung tayo napapagod sa kasalukuyang katawan natin, di ba? Napapagod tayo, tumatanda tayo. Tandaan ninyo, mga kapatid, ang tagumpay, yung victory, darating yan sa isang saglit, isang iglap, at tayo mga kasama ng Panginoon sa kaluwalhatian sa walang hanggan. Nakita nyo, mga kapatid, ganyan kagrabe yan. No? Yung huling trumpeta, sa huling pagtunog ng trumpeta, kung titingnan natin sa mga talata ng Biblia, sinyalis yan, matatapos na. Ito, tingnan nyo. Tingnan nyo na yung gamit ng mga trumpeta. Diba? Sa unang Thessalonica 4:16. Dito na nga, dito hinango yung muling pagbabalik na ni Kristo to. May trumpeta ng Diyos sa pagbaba ng Panginoon. Second coming na yan, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon mismo, si Jesus mismo, ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ginamit yung salitang trumpeta. Sinyalis yan eh. Yan senyales na maraming gamit yan noong unang panahon. Dito sa konteksto nito, talagang senyales yan na darating na yung hari. Sa Mateo, sabi pa ng Panginoon Kristo, may malakas na tunog ng trumpeta sa pagtitipon ng mga hinirang. Pagdating kasi ni Kristo, titipunin niya yung mga hinirang niya. 24:31, isusugo niya, si Kristo yan, isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Makita niyo, no? Mga binabasa natin, mga ending na yan, mga kapatid. Sa Revelation, tingnan sa Revelation. Aklat ng propesya to, pinakita kay Juan kung ano mangyayari sa future. Eto, ngunit sa mga araw na hipan, ang ano natin, heading natin dito, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Pag sinabing ganap na, kompleto na ang hiwaga ng Diyos. Pag malapit ng umihip ang ikapitong anghel. Tingnan, ngunit sa mga araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, no? Pag hinipan niya raw yun, magaganap ang hiwaga ng Diyos ayon sa kanyang ipinahayag sa kanyang mga lingkod na propeta. Diyan sa Revelation, may 7 trumpeta kasi. Pag tinignan natin yan, may pag-aaral tayo dyan na ginawa ng pandemic. At yung mga video niyan, mga kapatid, lesson number 1 hanggang napakabang verse by verse ng pinag-aralan yun ng pandemic, nandito pa ako sa YouTube. Nasa YouTube, makikita natin. Gaya na sinabi ko, kung gusto ninyo, mag-message lang kayo at halo kayo natin sa YouTube channel natin. Dito sa Facebook, meron din yan. Kaya medyo may hirap ang kayo dito sa Facebook eh.
Hindi katulad sa YouTube, di ba? Tingnan nyo mga kapatid. Sa Revelation, merong 7 trumpeta. Bawat pag-ihip, bawat trumpeta, merong anghel may hawak nun. At hinihipan ng anghel nun. Pero hindi sabay-sabay. Sa bawat pag-ihip ng trumpeta, may nagaganap. Ito, ikapito, last na to. Pag naganap daw yun, magaganap na yung hiwaga ng Diyos. Ano yung magaganap na sa English? But in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of God would be finished. Finished. Magaganap. Tapos na ang hiwaga ng Diyos. As he declared to his servants, the prophet. Ending na yan. Kaya nung umihip na nga, chapter 10 yan, ha? Sa Revelation, nung umihip na mga kapatid, yung ikapitong anghel, pag-iip na ikapitong anghel, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin, bumaba na si Kristo. No? At hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, pag-iip daw, ito daw nadinig ni Juan. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya'y mag-ahari magpakailan pa man. O di, nandito na si Kristo. Yung kaharian daw ng sanlibutan dito sa earth. Kaya dito muna tayo sa earth eh. Yung detalye niya mga kapatid, sa ibang talata ng Revelation. 1,000 years dito. At dyan magaganap yung first resurrection, yung unang pagkabuhay na muli. Mabubuhay doon yung mga mananampalataya mo na. O yun siya sabi rito, sa huling pagtunog ng trompeta, no? sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo babaguhin. Yan, magaganap yan, mga kapatid. So, ang trompeta sa Biblia, mga kapatid, yan, revelation yan, pagpapahayag yan, announcement, pagtawag yan, at pagkilos ng Diyos, at pagdating ng hari. Yan yung mga gamit sa Biblia, ng salitang trompeta. Sa bawat mahalagang yugto ng kasaysayan ng Israel, kung titingnan natin sa history, may isang tunog na hindi pwedeng baliwalain ang tunog ng trompeta. Sa Biblia kasi, mga kapatid, lalo na noong mga panahon na yun, yung trompeta ay hindi lamang instrumentong pang music. Ito'y hudyat ng pagtitipon. Signal yan eh. Babalayan ng pangingipagdigma. Yan, ginagamit yan. May mga kanya-kanyang tono yan, tunog. Nota. May, mga sinyalis nila yan eh. Dahil malawakan yung lusuban doon, di ba? Digmaan. Paano ka sisigaw kung ikaw yung commander? Hindi ka maririnig doon. Habang nagsisigawan yung mga kalaban, pati mga kakampi mo. Di ba? Ganun ang digmaan. Noong araw, mano-mano, di ba? Ang komando, madidinig siyang trompeta. May bawat tunog na may symbol. Merong yung hudyat kung ano yung gagawin nila. So, ginagamit sa pakikipagdigmayan. At higit sa lahat, mga kapatid, maski pagdating ng literal na hari na kung sino-sinong hari, dito, sa pagdating ni Kristo. Pagdating ni Kristo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero may trumpeta pa rin, di ba? So, nakita niyo, mga kapatid, bakit ba, tinawag ni Pablo na huling trumpeta yan? Bakit last trumpet? At the last trumpet, ibig sabihin wala nang kasunod eh. Last na yan eh. Ito na yung pinakahuling hudyat ng kasaysayan ng pagtubos. Kompleto na. Kung ngayon ay naligtas na tayo, pero doon, physically, maliligtas din tayo. Ibig sabihin, bibigay na yung maluwalhating katawan. Hindi pa 100% ang salvation natin. Spiritually, ligtas tayo. Dahil nananampalataya ka kay Kristo ngayon. Pero magiging 100% yan. Ating katawan mo, babaguhin. So isipin nyo mga kapatid, no? Sa gitna ng ingay at gulo ng mundong ito, may isang tunog na mangingibabaw. Isang tunog na hindi mapipigilan yan kapag ang trumpetang ito'y tumunog. Hihinto ang takbo ng kasaysayan. Hihinto ang takbo ng kasaysayan. Parang gano'n. Ibig sabihin, tapos na. Sabi nga, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay. So, ang trumpeta ay tutunog. Ibig sabihin, hindi baka tumunog. Kundi talagang tutunog yan sapagkat ang trumpeta ay tutunog. Hindi sana. Tiyak na tiyak yan, mga kapatid. Hudyat yan. Na ang kamatayan matatapos na pag dumating na sa panahon yan. So, hindi posibilidad yan. Kundi tiyak
na mangyayari. Pinakikita nito na ang pangyayaring ito, mga kapatid, ay nakatalaga na. Hindi na mapipigilan. Bahagi ng tiyak na plano ng Diyos. Kaya, for the trumpet will sound. Definido, di ba? Tiyak na tiyak eh. At ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Ayan yung inspirasyon natin, mga kapatid. Walang pagkasira. Ano ibig sabihin yan? Hindi na tayo tatanda. Hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo mamamatay muli. Ito yung katuparan na sinabi doon sa mga napag-aralan din natin dito sa Corinto, chapter 15. Na yung itinanim na may pagkasira pero ibabangon na walang pagkasira. Yan ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yan ang buhay na may yung papalitan yung katawan natin. Hindi na flesh and blood yan. Hindi ko alam kung ano. Basta maluwala ating katawan. At tayo'y babaguhin. Binuhay na tayo, babaguhin ka pa. Talagang bago. At kasama dyan, mga kapatid, yung mga datat ng buhay. Tingnan niyo, mga kapatid. Babaguhin yung ating katawan mula sa makalupa tungo sa makalangit. Mula sa may pagkasira tungo sa walang pagkasira. Pareho lang resulta. Kapag ikaw ay namatay, nabulok ka na, at kapag ikaw ay dinatnang buhay ng Panginoon Kristo, pareho kayo magbabago. Kaya yung talatang ito, mga kapatid, ay nagtuturo ng na ang pagbabago mangyayari sa muling pagparito ng Panginoon ay biglaan yan. May hudyat yan, yung huling trumpeta. At ang mga namatay ay mabubuhay na muli. Yung mga buhay, babaguhin. Lahat ay tatanggap ng katawang walang pagkasira. Kaya mga kapatid, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, tandaan natin, may trumpetang nakatakda. Yung ating pagod, yung ating sakripisyo, ay mapapalitan ng walang hanggang tagumpay. Isipin yan, kaya sinulat yan eh. Kaya isinulat padetalye ng Diyos yan para magsilbing inspirasyon natin. Para makatagal tayo hanggang kamatayan, mga kapatid. Na hindi natin mabitiwan yung ating pananampalataya. Mapangahawakan natin yan. Kaya unang Kristiyano, maski yung mga Kristiyano ngayon, kahit anong hirap na buhay, tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy lang tayo sa pagtupad ng kanyang kalooban. Ayun po, mga kapatid, sunod na punto natin, ikatlo. Verse 53 hanggang 54 na to. Ang pagbibihis ng walang kasiraan. Ito sabi, sapagkat kailangan, ibig sabihin, kailangan talaga, hindi simboliko yan, literal yan, kailangan. No? Na itong may pagkasira ay magbihis na walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Talaga mangyayari. Paulit-ulit yun si Pablo, di ba? Siguro niya na maunawaan ng mga sinulatan niya. Yung may kamatayan, magiging wala ng kamatayan. May pagkasira, maluwalhati na. Di ba? Ganyan ang magiging itsura natin, mga kapatid. At ba sabi, kapag nangyari yan, subalit kapag itong may pagkasira, ay mabihisan na walang pagkasira, at itong may kamatayan na mabihisan na walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ibig sabihin, mangyayari daw ito, nakasulat sa Old Testament. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Nakasulat pala yun. Yung kamatayan, lalamunin ng victory yan. Di ba? Saan mo nakasulat yan? Dito yan sa Isaias. Silipin lang natin. Lululukin niya ang kamatayan. Magpakilanman. Ito, pag niluluk yung kamatayan, ibig sabihin, ending na to. Magpakilanman at papahirin ng Panginoon Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Sipin nyo, wala nang luha. Kaya pala sa Revelation, pagdating natin sa bayan banal, wala nang sakit, wala nang luha, wala nang paghirap, wala nang kamatayan. So, papahirin ng Panginoon Diyos sa mga luha, sa lahat ng mga mukha. Yung mga maliligtas yan. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon na nagsalita. Sinabi kasi ng Diyos yan. Parang sinabi sa Revelation, isulat mo. Sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sinabi ng Amang Diyos kay Juan. Sulat daw. Ano yung pinasusulat? Yung mga pangako ng Diyos. Sa everlasting life. Kung yung mga detalye nun sa bayan banal. Sa chapter
21 ng Revelation. Basahin yun, chapter 21. Ma-inspire kayo. Madaling unawain yun, mga kapatid. Pagkatapos nito, huwag mo na ngayon. Pagkatapos nito, tingnan nyo sa Revelation chapter 21. Napakaganda. Dinescribe yung bahayang banal doon. So, tuloy natin, mga kapatid. So, yan yung pagkakasulat sa Isaias. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Isaias, naisulat yan, mga 2,700 hanggang 2,800 na taon kapag inatras mo yung petsa ng 2026. 2,000 taon na, di ba? Yung kawakasan ng kamatayan. Itinakda na ng Diyos yan. 1,000 taon na ang nakalilipas. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Sa ibang mga talata ng Biblia, kaya hindi pa dumarating lahat ng yan. Dahil nagpapasensya ang Diyos sa atin. Nais niya na maraming tao ang maligtas. So yun po mga kapatid. Ito pa. Next. Ang tibo ng kamatayan, ang kasalanan at ang kautusan. Verse 55 hanggang 56. Tibo, ano yung tibo? Hindi yung bubog na tibo yan, mga kapatid. Ito makikita natin. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Parang poetric di ba? Patula Kausap ang kamatayan, pero siyempre, hindi man literal yan. Parang ina-address sa kamatayan. Asa ang pagtatagumpay mo? Ibig sabihin, wala. Hindi ka magtatagumpay kamatayan. O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Mawawala na rin ang tibo ng kamatayan. Ano yan rhetorical question, di ba? Nandiyan na rin ang sagot. O sigaw yan ng pagtatagumpay, mga kapatid. Hango yan sa propesiya sa Oseas, sa Old Testament, na kinopya ni Pablo para ano naman dito, ikapit doon sa konteksto niya tungkol sa resurrection. Di ba? Ang kamatayan na kinatatakutan nila at nung una, tila laging panalo, di ba? Hanggang ngayon, laging panalo ang kamatayan. Lahat kasi namamatay. Pero dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo at sa pagbabagong mangyayari sa mga mananampalataya, di ba yung mga napag-aralan natin? Mawawala ang pagkapanalo ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi permanente ang kamatayan, mga kapatid. Hindi yan ang huling salita. Sumunod na talata sabi, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Tibo. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ano ba ibig sabihin ng tibo? Hindi nga bubog yan. No? Ito yan. Yung salitang tibo, mga kapatid, ay mula sa salitang Grego. Pagkakasulat niya sa wikang Grego, sa original, kentron, na ang literal na kahulugan ay tinik, tusok, pag-udyok ng pantusok, no? Tulad ng tinik ng alakdan. Yan yung alakdan, tutusukin ka nun. Ganon din ang bubuyog. Pag tinusok ka nun, may kasamang kamandag yan, mga kapatid. Pag tinusok tayo, magkakasakit tayo, at kapag hindi ka naagapan, pwede ka mamatay. Tusok yan, Di ba may tusok yung alakdan? Tsaka yung bubuyog. Alam niyo, yung kamatayan parang bubuyog. Parang bubuyog yung kamatayan. Hindi naman nakakatakot ang itsura niyan kung alam natin na walang tibo yan. Katulad nung bubuyog na si Jollibee. Wala naman tibo yan Hindi tayo natatakot. Pero tatakot tayo sa bubuyog. No? Bubuyog, pag lalagnating ka, pag natusok ka niyan, mga kapatid, may laso niyan. Pag may hinahina resistensya, o kaya maraming kumagat sa iyo, o maraming tumusok sa iyo, yari ka. So, ganun yun, mga kapatid. Dahil sa tibo. Tibo na kamatayan ay kasalanan. Ano ibig sabihin yan? Yung kasalanan, mga kapatid, yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kamatayan. Kumbaga sa bubog, no? Sa tibo pala. Bubog tuloy. Tibo ng ng alakdan o kaya ng hindi ng Jollibee, ng bubuyog. Di ba? Nakasasakit sila dahil may kamandag, may tibo. Yung kamatayan, nagbibigay ng kapangyarihan dyan para manakit at pumatay, kasalanan. Hindi physical. Lamang ang kamatayan na tinutukoy dito, kundi yung mas masakit na katotohanan, yung kamatayan yan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay napahiwalay sa Diyos spiritually. Napahiwalay tayo sa Diyos at nagkaroon ng hatol.
Nagkaroon ng hatol dahil may sumpa sa kautusan. Dahil, tingnan nyo pa, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung walang utos kasi, walang kasalanan. Wala kang utos na nilabag. Hindi naman nag-i-exist ang utos. Pero bakit ba binigay ng Diyos ang kautusan? Para malaman natin ang matuwid at hindi. Para malaman din natin na hindi natin kaya tuparin lahat yan. Hindi natin kaya marating ang kabanalan ng Diyos. Kaya para malaman natin na kailangan natin si Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa ibang mga talata ng Biblia, sa Galacia in particular, na yung kautusan, nagsilbing teacher natin ng mga tao para makilala natin si Kristo. Kasi kung di dahil sa kautusan, hindi tayo makakilala ng kasalanan eh. Ipinakikita ng kautusan kung ano yung kasalanan. Di ba? Nandiyan yung mga bawal, kung ano, na hindi dapat gawin. Pag nilabag mo yan, may hatol ka. Kaya nagiging mas matindi ang epekto ng kasalanan dahil may malinaw na batayan ng paghatol. May malinaw na batayan eh, nasusulat. Di ba? Pero hindi dyan natatapos, mga kapatid. Dahil sa susunod na bahagi natin, hindi dyan natatapos. Bad news yan, di ba? Ito ang good news, mga kapatid. Tagumpay. Subalit, negative yung kanina, no? Pero subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Sino nagbigay sa atin tagumpay? Sarili ba natin? Hindi. Hindi sa lakas natin, hindi sa kabutihan natin, hindi sa gawa natin, kundi sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay. Dapat palagi natin kikilalanin yan, mga kapatid. Hindi ka magtatagumpay laban yan sa pinag-uusapang kamatayan nito kung hindi dahil sa Diyos. Ang Diyos ang nag-take ng plano na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para masama tayo dito sa kanyang mga pangako. Kaya sabi nga rito, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang ginawang paraan niya. Yun ang will ng Amang Diyos. Ang tagumpay laban sa kasalanan, ang tagumpay laban sa kautusan, tagumpay laban sa kamatayan, lahat ng yan makakamit natin kay Kristo, kay Hesus Kristo. At sa ating ulit talata, mga kapatid, last verse na ng kapitulong ito, mga practical na bunga o ang practical. Isa lang naman to, ang practical na bunga, mamuhay na matatag. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung conclusion ni Pablo. Matapos niya i-discuss sa 57 na mga talata tungkol sa resurrection, pagkabuhay ng muli, iba't ibang detalye, ito ang kanyang tagubilin sa atin. Kaya, mga kapatid kong minamahal, tingnan na nagsimula ang talata sa salitang kaya. Sa English, therefore, ibig sabihin conclusion to ng lahat ng sinabi ni Pablo tungkol sa resurrection. Dahil sa pagbabagong darating, dahil sa tagumpay laban sa kamatayan, ano ang dapat natin gawin? Ito yung sinasabi ko kanina, application to, practical na bunga. Ngayon nalaman natin ang katotohanan. Wala nang dahilan para mandupay-pay tayo. Sinabi na sa atin ang detalye. Wala nang dahilan para sumuko tayo. Sapagkat sabi nito, kayo'y maging matatag at hindi nakikilos na laging sigana sa gawa ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Be steadfast, immovable, hindi makilos, always abounding in the word of the Lord. Masigla ka sa gawain sa Panginoon. Hindi ka tamad, hindi ka pupugak-pugak, hindi ka lalamig-lamig, hindi ka lulubog-lilitaw. Meron ka matibay na paninindigan sa pananampalataya. Maging matatag, hindi na makilos. Pag sinabi matatag, hindi makilos, parang nakabaon. Laging sagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? No? Yayamang nalalaman ninyo. Ito pala dahilan eh. Bakit kailangan maging matatag? Unang-una, kaya. Konklusyon yan, ha? Konektado yan sa mga sinabi ni Pablo. At meron karuktong. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi walang kabuluhan. Dahil nakita natin eh. Matapos ipakilala ang resurrection. Ituro ang resurrection ang pagkabuhay na maguli. Pati yung pagbabago ng katawan natin. Gagawin maluwalhati. Yamang alam natin na gano'n naman. Dapat, ibig sabihin, wala kabuluhan. May kabuluhan, di ba? Ibig sabihin, itong pagpapagal natin, bandang dulo nito, ahani tayo ng tagumpay. Dahil nagtagumpay ang Panginoon. Di ba tagumpay yan? Mabagong katawan mo na wala na kamatayan? Di ba?
Kung walang muling pagkabuhay, wala sa isay ang paglilingkod. Pero dahil may tagumpay, walang pagod ang masasayang, mga kapatid. Walang sakripisyo ang mawawala. Walang luha ang hindi papalitan ng kalwalatian. Kaya mga kapatid, bago tayo mag-iwahiwalay, nais kong iwanan kayo ng ilang tagubilin. 3 punto lang to ng katotohanan. Batay sa ating mga napag-aralan. Una, huwag natin kakalimutan ng ating kasalukuyang katawan. Alam natin to eh. Nakakaranas ng pagod, sakit, at pagtanda. Nagkakaedad tayo. At hindi yan ang huling hantungan natin, mga kapatid. Hindi kamatayan ang huli. May nakalaang maluwalhating pagbabago na mangyayari yan sa isang saglit, sa isang kisap mata. Hindi tayo mananatiling anabok, mga kapatid. Mamatay man tayo. Bubuhayin tayo maguli. Bibihisan tayo ng bihis kalangitan. No? Yung nababagay sa kaharian ng Diyos. So nakita niyo mga kapatid, no? Malungkot mamatayan. Pero tayo mga Kristiyano, yung lungkot natin pag namatayan tayo. Saglit lang din yan. Nalulungkot tayo dahil namimiss mo lang. Mamimiss mo yung mahal mo sa buhay. Dahil alam mo, in this lifetime, hindi na kayo magkikita. Kung Kristiyano siya, magkikita kayo sa resurrection. Di ba? Nalulungkot tayo dahil pupunta nga lang sa airport yung mahal natin sa buhay, hatid natin, umiiyak pa tayo. Lalo na mamatayan ka, malulungkot ka. Hindi masama malungkot, pero yung kalungkutan ng kamatayan ay hindi maghahatid sa atin sa kawalan ng pag-asa. Sapagkat alam natin na yung kamatayan na hindi natin dapat katakutan, yun yung pangalawa. Ang kamatayan na dating kinatatakutan ng lahat, wala na ngayon tibo. Mawawala na yung tibo niya, yung kamandang niyan. Dahil sa propesya, hindi na propesya, tinakda na ng Diyos yan, mga kapatid. Ay, dahil sa pagkabuhay na maguli ni Kristo, lalamunin ng pagtatagumpay ni Kristo yung kamatayan sa uli. Di ba? Yung libingan na hindi yan ang dulo ng kasaysayan natin. Parang ang libingan, mga kapatid, yan ang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan, di ba? At ang panghuli, mga kapatid, dahil sa hiwagang ito, no? Dahil sa hiwagang ito at dahil sa tiyak na tagumpay na ito, tiyak yan, lahat na sinabi ng Pablo, ang panawagan, maging matatag tayo, mga kapatid, huwag tayo makakilos sa ating pananampalataya, huwag tayo mapagod sa paglilingkod. Tandaan natin, mga kapatid, walang pagod ang masasayang, walang sakripisyo ang mawawala, at walang luha ang hindi papalitan ng kaluwalhatian, sapagkat ang Panginoon, ang inyong gawa sa Panginoon, no, ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Hanggang dyan, mga kapatid, ang ating lesson ay nagsilbing inspirasyon sa atin ito. Maging matatag tayo. Tayo po'y muling manalangin.